Ako po si Hanse Galis ng BSIT 108 at i-discuss ko ang 5S housekeeping ng electrical facilities in the trade school sa Tansa. So, lahat naman ng 5S na philosophy ay na-apply nila sa establishment nila at ipe-prevent nito na yung mga bagay na pwedeng ma-encounter nila which is masama like sunog, ganyan, may madulas, aksidente sa kanilang workplace. At lahat naman ng 5S is na-apply nila at maigi yun dahil nakakaiwas sila sa anumang trahedya na maaaring mangyari sa workplace nila. So, paano nga ba nila ini-implement yung 5S sa kanilang establishment? So, una ay inaayos nila yung paglalagay ng tools, equipment, yun, nasa isang lagayan lang yun at kung sakaling gagamitin ay madali lang makuha. And then before and after the work or lesson, nagiinis sila to practice the 5S, which is sweep, ganyan. And tinuturuan din sila kung paano magawa ng tama sa mga tools para maiwasan yung pagkasira ng tools natin. Hindi natin gusto yun, di ba? Sunod naman ay proper handling ng tools sa kanilang workshop. The common lifting guidelines that are used in electrical facilities is they keep the proper lifting steps to maintain their posture, which is important sa pagbubuhat ng mga bagay-bagay. Posture means a lot, lalo na sa pagbubuhat. Bakit po? Dahil wrong posture can lead us to injury, and injury ayaw natin yan, di ba? Kaya when we are lifting heavy load, kailangan natin maayos yung posture natin, yung force, yan, para ma-avoid yung wrist problem habang gumagawa sila, para ma-maintain yung safetyness nila at saka yung health nila. So may iba't ibang manually powered na equipment silang ginagamit. Sa dito ay hand track para pangbuhat sa tools and large metal scraps. Sunod naman ay liftables para madaling malipat yung mga produkto o tools during the working hours. Kunyari, ito may mabigat na isang tools, product, kailangan ilipat sa isang room, lipat na pwesto, yan, para hindi tayo mahirapan. Kung meron tayong manually powered, syempre meron tayong mechanically powered. Okay? Dito sa mechanically powered, isa lang po yung ginagamit nila, which is pallet jack. Ganun din para mailipat natin yung mga gamit na hindi kayang buhatin ng isang tao lang. So meron din tayong safety protocols na ini-implement para sa paggamit ng isang or types of equipment. So, basahin ko muna. The advisor of electrical students of TNT is implementing a seminar and tutorial before using the equipment. They need to pass before allowing them to use this various type of equipment. So, sa kanila pong kaparalan, yung mga teacher po natin, gumagawa sila ng seminar. Sila po ay tinuturuan para sa tamang pagbuhat, paggamit ng mga tools and equipment. Tapos if they pass the exam or the training, they can also teach or gamitin yung isang tools na yung equipment para magamit din o makituro sa ibang estudyante. Sunod naman po is material storage. The facility has 2 warehouses, one for the equipment and materials and one for the students' own personal equipment. Based on our observation, the facility rooms has a good flow of air inside because the open windows, but lack of fire and exit, and other rooms have no ceiling. Sa amin pong pag-oobserba, meron pong 2 warehouses ang trades at yung isa po para sa
equipment and materials na kanilang ginagamit are working. Ang sunod naman is yung kanilang personal equipment. Diyan po nakalagay yung ating personal protective equipment, yung mga helmet, ah, tawag dito, full suit, yung panglahat, ang overall, and then the gloves, something like para sa safety natin habang gumagawa tayo sa isang workplace. Pero kahit na ganun, meron silang lagayan specific na gamit, PPE, kulang naman sa fire exit and kulang sa fire exit kung sakaling magkaroon ng sunog, which is ayaw natin. And then pero good thing dahil well ventilated yung kanilang storage room. Fire safety. Early warning devices that they incorporate into the facility. B. Fire safety equipment that used in case of fire outbreak. Protocols in case of fire outbreak. D. Training program for fire safety. A. Early warning devices that they incorporate in the facility. The facility of electric facility has a fire alarm in case of emergencies to give warning across the whole school areas that the electric wires are overheated. Fire safety equipment that used in case of fire outbreak. Inside of the facility, they had a fire extinguisher to prevent the fire of the overheating equipment or wires that overheat for spreading during their working hours. Yon, sa facility nga po ng electrical facility ulit. Sa facility of electrical facility, meron pong fire alarm in case na magkaroon ng hindi inaasahang aksidente or yung nag-overheat na wires or kung ano man pong electrical, yun, meron pong alarm para ma-alarm nyo yung buong facility at yung buong school in case may mangyaring apoy. Dito naman po sa fire safety equipment na ginagamit nila, meron sila fire extinguisher in case na merong fire outbreak na nakalocate sa mga possible areas na pwedeng magkaroon ng fire outbreak. C. Protocols in case of fire outbreak. The TNTS has a proper protocols that they implement always to their schools. One is to evacuate, 2. Alert others and use the fire alarms. 3. Use a safe exit. 4. Close doors and windows. 5. Crawl through smoke. 6. Call the fire department. 7. Meet at a designated meeting place. Dito nga po sa protocols, in case of fire outbreak, meron silang mga plano in case na magkaroon nga po ng fire outbreak. Kasama na po doon yung pag-evacuate, paggamit ng alarm in case magkaroon po ng fire outbreak. Gagamitin nila yung meron pong manual fire outbreak alarm. Then tinuturuan din po yung mga workers or student na gumamit ng safe na fire exit, tapos isara po yung pinto para hindi na po mag-spread sa ibang lugar pa yung apoy. Tapos meron po silang designated na meeting place or evacuation area na safe at malayo sa fire outbreak. Magandang araw po sa inyo. Ako nga pala si Vincent C. Castro ng BIS IT 101A Auto. At nga pala ang i-discuss ko ay tungkol sa electrical safety. Base sa namin na observe namin dun sa Tanzania Trade School ay meron doon na parang mga open wires na pwede mag-cause ng sunog. And also pwede rin mag-cause ng electric shock. And syempre, meron mga plywoods doon na pwede pag nag-contact yung overheated wires doon sa plywood na yun is magkakos talaga ng sunog. Kaya yung ibang facility naman, meron din silang gumagamit sila ng flexible orange PVC pipe para doon isiusuksok yung wire para hindi siya mag-cause ng init
And also, para di mag-contact sa plywood. Para maiwasan yung sunog. And also, meron din sila doon na ano ba to? Yung electrical na safety warnings para magbigay warning kung yung isa bang materials doon or di kaya mga equipment ay nagkukos talaga ng electric shock pag hinawakan mo. Yun lang. So, next is part 7, occupational health. Ang occupational health ay nialaman ng first ay common health problems that the workers in the facility commonly encounter based on their job of their nature of their jobs. And also, meron tatlong possible na health problem na ma-encounter ng mga students doon or mga workers. Yun nga is first, burns, na pwede nilang makuha sa mga overheated na wires and also mga equipments na pag nasobra ng gamit. And syempre, meron rin doon mga electric shock, mga open wires na pwede silang ma-shock o di kaya pwedeng mag-cause ng electric shock like mga arcs and overheated na mga makina. And also, meron rin mga respiratory issues na pwede nilang makuha pag nalanghap nila yung usok galing sa mga wires na nasusunog, mga plastics, and also meron mga materials and equipments pa nag-overheat. Next ay management does to prevent those health problems. Ang mga base sa mga pag-observe namin doon sa Tansa National Trade School ay meron kami ding nakikita mga equipment na pwede nilang magamit para ma-prevent yung mga health problems na iyon. Una ay mga wooden rods sa tuwing pag may na electric shocks nilang mga kasamahan o di estudyante, pwede nila gamitin yon para alisin sa pagkakahawak or pagkakakontak ng student ang sa mga wires o di sa mga equipments na nagkakos ng electric shock. And also, meron din sila doong mga first aid kit na kung sakaling if ever na magkaroon sila ng mga sugat doon o di kaya mga hiwa na o di kaya mga burns na galing sa mga ginagawa nila doon is talagang masolusyonan agad nila. And meron din mga PPE silang ginagamit para mas ma-prevent at low yung mga risk para di talaga mag-cause ng malalang problema or pwedeng ikamatay sa kadahilanan ng mga activities na ginagawa nila doon. Next ay assistance program that the management teams gives to the workers. Doon naman sa National Trade School, sa National Trade School ay ang school na yun is nagpo-provide muna sila ng training programs bago sila pumaloob sa isang mga gawain doon. Mga students, kumbaga pinag-aaralan muna nila yung mga possible na activities na gagawin nila doon bago sila mag-start ng gawain. And also, nagpo-provide rin yung school doon ng mga PPE para ma-ensure yung safetyness nila, para maiwasan yung risk at yung mga possible na pwede nilang ikasama doon. And marami mga healthcares na pwede nilang may provide para sa kaligtasan na rin, para ma-sure na wala talagang problema mangyayari. And last, part 8, observation and solution. Base sa pag-observe namin sa Tansa National Trade School, meron silang mga kulang na mga medical box na nilalagay ng mga gamot, mga kailangan na first aid kit. Kulang sila doon. At kailangan nila ma-provide yun dahil meron sila 60 plus na students sa electrical facility. Kaya kailangan din nilang mag-provide nun. And also meron pa yung mga proper ventilation na ginagamit nila. Kailangan meron talaga proper ventilation dahil open na open yung roofs nila doon, yung bubungan nila, kaya nagkakos ng init. At pwedeng mag-cause rin yung init na yun ng overheating ng mga materials doon. And kailangan rin nila mag-provide or lagyan ng ceiling mismo yung mga rooms nila doon. And magbigay rin dapat sila ng proper ventilation like mga exhaust fan. And also, yung mga workers doon, nung nag-observe po kami doon, is merong mga ilan na di nagamit ng mga gloves na pwedeng talagang mag-cause ng risk sa tuwing nagkakaroon sila ng mga activities doon. Yung mga students sa tuwing pwede mag-cause sila ng electric shock doon dahil mga electrical wires yung mga ginagamit nila doon.
And yun talaga.